Kita nyo naman. You know? Hi guys, welcome back again to my vlog. And for today's video, pupunta na naman tayo ng Oaxaca o yung tinatawag na sementeryo dito sa Japan. Kaninang umaga nga iniya ako ni Papa na pumunta kami sa sementeryo. Nagkataon ngayon wala talaga akong gagawin kaya sumama na rin ako kay Papa. Pangalawang beses ko na ngayon na makapunta sa sementeryo. Noong una yung tinatawag na ubong o yung tinatawag na pagsundo at pag-send off sa mga kaluluwa ng mga yumao nilang kamag-anak. Ngayong araw naman yung tinatawag na ohigang. Nagkataon na rin na wala kaming pasok ni Papa kaya pumunta na rin kami ngayon. At heto as usual, habang nasasakyan kami, kwentuhan lang kami. Kapag kasama ko si Papa talagang napakaraming topic namin na nabubuksan. At dahil malayo-layo ang lugar ito, pumunta muna kami sa 7-Eleven para pumili ng drinks. Tinanong nga rin ako ni Papa kung anong gusto kong kainin. Sabi ko wala kasi kakagaling ko lang na mag-lunch. Kapag tumapat ka talaga dito sa may 7-Eleven, napakarami nilang drinks na pwede mong pagpilian. At ito yung napili ko, first time ko lang din na mainom ito ngayon. Medyo mainit nga yung panahon kaya sabi sa akin ni Papa para hindi tayo mauhaw, bili tayo kahit inumin na. Ito magbabayad na nga. Nakamiss nga lang talaga yung mga convenience store dito sa Japan kasi automatic na. Machine na rin yung mag-guide sa'yo sa pagbayad at automatic na rin yung pagsukli. Si Chiba nga pala yung pinakalibingan ng mama at papa ni Papa. Gawa nang nasa Saitama pa kami, aabot daw ng 1 oras ang pinakabiyahe. Kaya habang nasa biyahe kami, kwentuhan lang kami ni Papa. At ngayon tinanong ko naman sa kanya, bakit kayo pupunta ngayon sa sementeryo?はい、お盆この間がお盆。お盆今日はお彼岸。お彼岸。お彼岸うん。お彼岸うん。お彼岸のことはどういう意味どういうことどうよ、お彼岸っていうのは、うん死んだ人は向こうのあの世に、行ってっから、なんていうのかな。挨拶しに行くっていうような、そんな感じかな。そういうことか、3回目は3回も一緒。で、お盆っていうのはお盆。そうお盆っていうのは向こうの人を今度自分の家に一緒に帰ってきて、お盆の3日間を一緒にご飯食べたり、一緒に、食べましょうって。はい本当は、はいでお盆の3日間本当はね用意するんだよ。棚を用意して、ね、食べ物とかこういうのをこう、やるんだけど、俺は今年はやんなかったの。お盆あとはお彼岸。お彼岸あとは、お盆とお彼岸と命日っていう。命日で命日ってどういう意味死んだ日。死んだ日ああ、うんそうですか、親戚の死んだ日にそう死んだ日だ。そうですか、お墓に行ってるね、死んだ日にね。そう、日本もそういう命日だから行くっていう。知らなかった、そんな変わんないでしょ。日本は命日、細かく言えば命日って言っても本当の命日と月命日っていうのがあって、例えば13日に死んだとすんじゃない。1月の13日に死んじゃった人は1月の13日が命日なのよ。でその日、でも2月13も3月13も13っていう日は命日なのよ。それは、1ヶ月に13があるじゃん。だからその日が命日だよっていう、そういうのもあるの。そういうことか。Explain ko naman yung kung ano nga ba pinag-usapan namin kanina ni Papa. Una kasi tinanong ko siya kung bakit ngayon pupunta ngayon sa sementeryo. Kasi nabanggit ko nga sa kanya nung nakaraan di ba sabi ko pumunta na tayo nung nakaraan ng ubong. Ngayon, sabi niya sa akin sa loob daw ng 1 taon ay 3 beses daw na pupunta yung mga Japanese sa Oaxaca o yung tinatawag na sementeryo. Una na doon yung ubong. Ang ubong yung pinaka-equivalent sa atin ng undas. Kumbaga ito yung ginugunita natin yung mga kamag-anak nating na mayapa. Kapag August 13, ito na susunduin na yung kamag-anak o yung kaluluwa ng kamag-anak nila na mayapa. Tapos August 14 naman mag-i-stay sa bahay. August 15 naman isi-send off o ihatid na yung kaluluwa na namayapa nilang kamag-anak. Yun yung tinatawag na ubong. Yung pangalawang beses nila na pagpunta sa sementeryo, yung tinatawag na ohigang. Sabi sa akin ni Papa, pupunta raw sa sementeryo para mag-greet o mag-aisat sa mga kamag-anak. Pareho lang yung ginawa namin kanina ni Papa nun sa ubong at saka ngayon. Katulad ng ubong at saka ngayon na ohigang, bukod sa mag-offer ng dasal, mag-offer ng insenso, bibili kami ulit ng pagkain at inumi na i-offer at ito kasi yung mga paborito ng mga kamag-anak nilang yumao. Sabi sa akin ni Papa, yung ocha daw para sa mga magulang niya. Tapos yung kuko naman, offer niya rin yung para sa lola niya. Ito kasi yung paborito ng drinks ng lola niya. Bukod sa kuko, sabi ni Papa, gusto rin daw ng lola niya yung cup noodles. Tapos na nga kami, kaya ito babayaran na.
か食べるコーラ Nagkataon na medyo may kalayuan nga lang kaya ito magsisiyar na muna tayo. Naihi na rin ako kasi kaninang tanghali, kumain ako tapos bumili pa kami ng drinks sa may 7-Eleven. Pagkatapos nga ng 15 minutes ito, nakarating na kami sa sementeryo. Bago pa nga kami punta sa sementeryo, sabi ni Papa, duman muna tayo sa may bilihan ng bulaklak. Itong bilihan ng bulaklak ko, yung mga dahon-dahon na to area lang din ito dito sa may sementeryo. Sabi sa akin ni Papa, mura lang daw to kaya ito, bibili na rin daw siya. Bumili nga pala si Papa ng 2 tangkay ng saluyot. Joke lang guys kasi hindi saluyot to. Ito daw yung pinakabulaklak na i-offer niya para sa mga magulang. Sa opposite side, dito yung area kung saan nakalibing yung mga magulang ni Papa. Prepare na nga namin itong dadalhin namin katulad itong pagkain, tapos nagkumuha na kami ng bucket. Ito kasi yung gagamitin namin kapag maglilinis na kami. Diba? Very demure, very cleanful, very peaceful. Nakakamiss nga talaga yung cemetery dito sa Japan kasi napakalinis. Paano nila nami-maintain yung kalinisan sa kapaligiran? Ganun din sila dito sa may cemetery. Kwento na pala yung pangatlong dahilan bakit sila pumupunta dito sa cemetery sa loob ng isang taon. Mainichi yung tawag sa pangatlong dahilan bakit sila pumupunta dito sa cemetery. Sabi sa akin ni Papa, yun yung araw ng kamatayan. Kumbaga sa atin yun yung death anniversary ng kamag-anak nating namatay. Pagdating nga namin, naabutan namin yung kapatid ni Papa na nag-offer na ng bulaklak kasama na rin yung mga ocha. Tapos ako naman kumuha na rin akong tubig para dito sa paglinis ang puntod ng magulang ni Papa. Ganto rin yung ginawa namin ng ubong. Pagdating namin, ilinisan muna namin yung pinakapuntod. Pagkatapos nun, mag-offer na ng pagkain. Kalimutan ko nga pala sabihin kanina, yung dorayaki, yung tinatawag na Doraemon pan. Isa daw yung sa paboritong pagkain ng mama niya. Pagkatapos nun, nag-offer na rin si Papa ng inumin. Ocha nga daw yung paborito ng mama at Papa niya. Pagdating nga namin dito, ito naabutan namin na may offer na rin yung kapatid ni Papa. Pagkatapos mag-offer, ito dasal naman. Nagsindi na siya ng insenso tapos binigyan niya rin ako. Mabilis nga lang magdasal si Papa tapos sumunod na ako. Maganda rin na experience natin itong mga bagay nito para kahit papano isa na rin to sa respeto sa kanilang kultura. Pagkatapos nga rin, umuwi na kami ni Papa. Pero hindi pa natatapos doon kasi sabi sa akin ni Papa, meron pa daw kami pupuntahan. Dito sa Chiba na ilibing yung mga magulang ni Papa. Tapos ang pupuntahan daw namin sa may Misato. Bimbayan nga lang namin to kaya napakalapit lang. Sabi sa akin ni Papa, nakalibing daw dito yung lola, lolo at yung tiyuhin niya. Ganun din ang ginawa namin pagdating namin dito, inililisan muna namin yung pinakapuntod ng mga kamag-anak ni Papa. Nagali din siya ng pagkain, ganun na rin yung inumin. Maliit nga lang tong sementeryo na to kumpara sa sementeryo kung saan nakalagak yung mga magulang ni Papa. Nakita na rin namin na may mga offer na bulaklak pati mga drinks dito. Biniro ko pa nga si Papa, sabi ko lagi siyang naunahan ng kapatid niya. Noong nakaraan din naunahan siya mag-offer ng kapatid niya. Sabi naman sa akin ni Papa, ako naman lagi yung naglilinis. Ito nga, dinalhan na ng paborito ni Papa na cup noodles at saka ng Coca-Cola ang lola niya. Nagdasal na rin siya pagkatapos ako din. Tapos ng dasal, umuwi na rin kami. Yun lang.